Good afternoon po. Okay. So, saan po tayo natapos last time? Sa belt selection po. Belt selection na tayo. Palagyan po ng ating mga atin po ng meeting mamayang GL ay si Dinmar, si Giancarlo, si Shay, Anong oras nga? Anong oras? Meron nga pala kami pong meeting ng 2 p.m. Leonard, Ashley, yung mga MNG. So, pag ako ay baka tayo hindi po matapos. Sige, tatapos. Wait lang. Malapit na ba to? Okay. So, ganito. Na-discuss ko na ba, nakakapag-example na ba ako sa inyo ng pag-determine po ng atin pong tension? Natapos na natin yung PDF file po. Natapos na natin to. Hello? Hello po. Nakapagganto na po tayo. Yung rough factor po. Yes po. Natapos na natin hanggang dulo. Nandito po. Okay na to? Yan. Yung maximum at saka minimum na tensions, nakuha na natin. Apa, ma'am. Ako, Okay, sige. So, more on, ano po, bali, more on discussions lang po tayo. More on discussions na po tayo. So, mamaya pong mga, ano oras na ating anak po? Mga to po ay nasa meeting po kami ng department. So, kaya po possible ay hanggang 2 lang po yung ating klase. So, tatapos, kung hindi ko man po ito matapos, ay bibigay naman po sa inyo yung copy po nito. Edi, basahin na lang po natin ng iba. More on ano lang naman po ito, discussions na lang. Okay? So, bibilisan ko na lang po yung discussion natin. Okay. So, for the belt po, yan. So, for the belt selections po, yan. So, meron po tayo dito ng mga requirements, yan, para sa pagsiselect daw po ng ating belt. Ano po? So, ang una daw po natin na considerations kapag po tayo magsiselect ng belt is una po yung material na i-convey natin. So, kailangan alam po natin kung ano po yung kanyang density, and then yung kanyang lump size, and also po yung ano po, kung meron siyang presence of oil or chemicals. Kasi meron po tayo ng mga material po na hindi po siya pwede kapag po may oil or chemicals na gagamitin. And nakadepende po sa kanyang property ng material na i-convey natin. So, yung pagpili natin ng gagamitin po na material para sa belt. Okay? Naririnig ba ako nag-ayos? Yes po, ma'am. And then also, kailangan daw po natin alam din yung maximum loading rate natin or yung maximum capacity, yung ating pong TPH. Yan. And then, pangatlo po is the belt width. Yan. So, gaano siya kalapad yung ating pong belt na gagamitin. And also, yung profile daw po ng conveyor natin. So, ano po yung kanyang distance along the conveyor path. So, yun yung ating length. Yun po yung tail to head. Tapos po yung fit po natin is we have lift po or siya po ay draft. Lift or drop daw po. For sabi dito are elevations of top or bottom of any inclines or declines. So kailangan alam natin yung mga ganito po. And also yung ating angle of slope po. Yan. And then yung ating daw pong locations and yung ating pong radius ng ating pong vertical curves. Yan. Tapos number 6, so kailangan alam din natin yung ating pong type ng drive na gagamitin. Siya ba ay single pulley at saka 2 pulley? Siyempre kapag po dual yung drive po natin, so marami po siyang ginagamit na mga ano po, na mga pulley, and then maapektuhan po nun yung mismong length, ano po,
yung mismong length po kung gaano kahaba yung ating pong conveyor. I mean, yung kahaba po yung belt natin. So, ang belt po natin kasi, hindi lang naman, halimbawa, pag sinabing ito yung distance ng transport niya, yung length niya, is halimbawa 3,300. So, hindi po yun yung length mismo ng ating belt. So, meron pa siya yung para sa return, tapos so medyo mahaba po yun. Minsan ay more than 2 times more po yung kanyang length po ng ating belt. Kasi meron pa siya sa return. And then, kaya dapat alam po natin if siya po ay single drive o kaya po ay dual drive po. Yan. Tapos sabi dito, kailangan alam din natin yung distribution daw po ng total horsepower, kung siya ay primary or sa primary po at secondary. And then yung drive pulley natin, ayan, secondary drive pulley, tapos angle of belt ang drive. Location po ng drive natin, saan ba natin ilalagay yung drive natin. Katulad nung pinakita po nung last time, di ba meron tayong nilalagay sa head pulley, meron tayo sa tail pulley, meron naman po tayo na nakalagay po yung atin pong belt drive sa yung ating pong drive pulley sa return po. And then also, dapat alam din natin kung ang pulley ba natin is bear or lug, and type of lugging daw po, and then yung type of starting to be employed. So, tapos yung pulley diameter din natin. So, dapat alam din natin siya. And then yung ating take up, yan. And then type, location, and amount of travel. Ang idlers po natin, yung mga specification natin sa idlers, yung kanyang roll diameter, tapos yung kanyang angle of throw, yung spacing natin, yung kanyang transitional distance, and then yung type of loading arrangement po natin. So, gaano kadami po yung ating mga chutes or feed. So, and then kung gagamitin po tayo ng mga skirt board, yan, dapat alam natin yung skirt board length, saka po yung mga impact idlers or bed daw po. And then yung angle daw po of loading to belt. Also, we need din po yung ating pong operating temperature. So, lowest cold weather. So, pinakamababa po na temperature. And then, number 12 po yung ating type ng belt splice na gagamitin. So, depende po kung siya po ay vulcanized or mechanical. And also, yung type ng ating belt cleaner na gagamitin po kung siya po ay vulcanized or mechanical. Yan. So, ito po yung mga material na gagamitin po natin for the cover. So, ito yung rubber cover natin. So, sa rubber cover po, meron tayong dalawa nakalimitan na ginagamit. Si grade 1 at saka po si grade 2. Yan. So, si grade 1, ginagamit siya kapag po, sabi dito, ginagamit po siya kapag may yung tearing. Halimbawa, high cut, dodge, or tear resistance. Kapag may need po na ganon, and very good to excellent abrasion resistance. So, ginagamit siya sa mga abrasive materials, yung mga sharp, materials, and also for severe impact loading conditions. So, yun po yung si RMA grade 1. Si RMA grade 2 naman po, si RMA grade 2 naman po, ginagamit lang siya kapag po pang abrasion resistance, kapag need po yung abrasion resistance, but hindi po siya pwede kapag meron pong about sa kapag mga sharp po yung ating pong material. Yan, kapag may mga cutting, shearing na mangyayari, or yung pwedeng possible na makat po yung ating material. So, hindi po siya pwede kapag may ganun pong resistance. So, meaning po, mas matibay po si grade 1 compared po kay grade 2. Yan. Makikita din naman po natin siya dito sa atin pong tensile strength. Yan. So, si grade 1 po is 2,500, while si grade 2 po is 2,000 lang po. Yan. Ito po is in terms ng PSI. Ito naman po is in terms of megapascal. And ang kanya pong elongations is parehas lang po. So, parehas po siya na 400% po yung kanyang elongation. So, meaning po, yung kanyang dimensions po, alimbawa, meron siyang yung length mismo ng belt. Yan. So, pwede siyang mag-elongate po up to 400%. Yan. So, 4 times. So, 4 times po pwede siya mag-elongate. And then, this one naman po is yung sabi dito, table
7.2 general purpose rubber cover and ply adhesion. So sa adhesions po, so ito po yung kanyang yung strength nila. So we have po ito po between adjacent plies po, adhesion between the adjacent plies. So ibig sabihin, di ba meron tayong several plies po din sa atin pong belt. So halimbawa yung sa first ply at second ply, yung adhesion ng dalawang yon. So ito yon. So 30 pounds per inch. Tapos ito naman po ay 40 kilonewton per meter. Ito po yung para sa natin. Pero yung sa cover po, yan. Sa properties ng cover, ito yon. Pero yung adhesion natin po between the cover and the fly, so ito naman yung gagamitin po natin. So depende po dun sa atin pong thickness. And then, ito pa po yung mga other, pa natin, type po ng belt po. Yan, na iba pa pong material. So, yung una nating diniscuss po, yan, grade 1 at grade 2. So, siya po ay ito po yung kanya mga advantages po. So, si grade 1, excellent po siya sa cut and tear resistance, tsaka sa abrasion resistance. Tapos si grade 2, pang abrasion resistance, dito po, parang good lang siya. Hindi po masyadong, recommended po kapag may cut and tear po na required. And in terms of oil resistance, so not recommended po itong dalawang gamitin kapag po may oil po na content yung atin pong material. Kapag may oil content or may chemical na content po, so ito yung mga gagamitin po natin na rubber cover. So pag sinabi natin rubber cover, yung nasa taas, top cover, at saka po yung bottom cover. Okay? So ito po, we have the chloroprene or neoprene. So yun po yung oil resistance. So ito po, so okay din po siya, very good din po siya sa abrasion resistance. But ito po ay kalimitan po siyang ginagamit yan sa mga petroleum oil. Yan. Very good daw po siya sa petroleum oil, but fair po siya sa sa mga vegetables and animal oils po yan. And then ito po yung kanyang mga general applications po. Yan, heavily oil sprayed coal. Tapos any material treated with or containing large amount of petroleum oil. So pag petroleum oil po ang atin pong i-convey, so chloroprene or neoprene oil resistance yung gagamitin natin. So dito din si Bunaen, so good din po siya sa petroleum, pero hindi lang po siya sa petroleum very good. So very good din po siya sa vegetables and mga animal oils po. Yan. So sabi dito, oily grain or seed service, food handling, greasy, oil sprayed coal po. Yan. So yun po yung mga general applications ni Bunaen. Tapos si medium oil resistance naman, so siya ay very limited kasi parehas lang po siya na good po in terms of the resistance. Tapos ito, limited po yung kanyang use sa atin po mga petroleum, vegetables, and animal oil. So, pinakamaganda natin gamitin po kapag may mga oil is ito pong Bunaen Nitril oil. Yan, resistant. Okay? Tapos, ito daw po yung kanyang suggested daw po na minimum thickness po ng ating RMA grade 2. Yan. So, sa pang grade 2 po ito So, sa grade 2 belting, so ito daw po yung kanyang carry thickness po. Ano to po yung COEPNP? Hindi. Hindi po, ma'am. Bakit na ikaw may account yun? Ito nga, sige po. Ito po. Ito po na po kung sabi mo. Okay, sorry po. Yes, suggested minimum carry thickness for normal condition. So ito po yung class ng material natin na i-handle. Tapos ito daw po yung ating mga example, halimbawa yung mga carton food products. So, dito daw po, ang thickness natin is up to 1/32. Kapag mga wood chips, tapos yung mga potash ore,
So 116 to 18. Sharp sand or tsaka clinker. So ari po ay 18 to 3/16. Tapos same po siya dito sa heavy crush po. Parehas lang po ng thickness. And then si ROM po, coal, rock, and ores. So mas malaki po yung kanyang thickness na required. Kasi ito po mga mabibigat po kasi din po mga ito eh. And then yung ating mga heavy large lumps, yung hard ores or yung mga slag daw po natin. So siya po ay 1/4 po to 5/16. So ito po yung kanyang thickness. Recommended po na minimum thickness. So minimum po ito ha. So therefore, pwede po siya na mas mataas po yung ating value. And then, ito naman po yung para sa, ano po, yan. Ganun pa rin po, grade 2 belting, kaya lang po, depende po sa kanyang operating condition. So kapag po siya ay non-abrasive, abrasive, at saka po kapag siya ay impact loading. And then, ito, yan, deteriorating conditions daw po for conveyor belt cover. Yan, chemicals, heat, and fertilizer. And then, ito naman po yung pag i-determine po natin yung frequency factor po. Yan. So, nakalagay po siya dito. Ito po ay, yan, frequency factor natin. So, ari po yung sa vibration po. So, siya ay 2L all over daw po ng V. Where L po is the center length of the belt conveyor feet, and then V po natin is the belt speed. And then, ito na, parang napaano lang po, napasingit lang yung part na yon. So, kasi ang sunod na po natin is about sa belt and system considerations. So, ito naman po ay kapag yung recommended po na ating take-up travel. So, ito po yung nata-travel po ng ating, ano po. So, take-up, yan. So, in percent daw po ng center distance. So, nakadepende po kung ano po yung type ng splice ang gagamitin po natin. So, depende po siya ay fastened or kaya po siya ay vulcanized. Ano po. And then, nakadepende din po siya sa kanyang rated tensions. So, magkaiba po. Kung makikita nyo po, so mas malaki po yung value po ni vulcanized splices. So, mas malaki po yung na-travel niya na distance compared po kay, ano po, fastened splices po. So, ano po, maliliit lang. And then, ito naman po yung para sa throwability and load support natin. So, di ba, ari po yung throw natin. And then, yung pinaka-support po natin dun sa, ano po, yung load natin po. So, sabi dito, estimated maximum impact rating. Yan, ito po para sa impact resistance daw po or reduced fly belt in foot mounts. So, ito daw po yung ating ano po, impact resistance. So, nakadepende po siya sa number of ply po natin. So, sabi daw po, fabric rating per ply. So, ang unit po niya is pound per inch width po. So, nakadepende po ito. Yan, nakadepende po yung kanyang impact rating. So, ito yung impact rating natin ay nasa loob ha, maximum impact rating. Ito po is fabric rating po per ply. So, depende po sa, ano po natin, pounds per inch width. So, kung siya is 75, 110, 150, 200, at saka po 250. And it's a number of plies po natin. So, may nakalagay po dito. Ari pong, yung una po natin na unit po is, aring 450 is para sa fabric rating per ply. Tapos yung naka-parenthesis naman, so ang unit naman niya po ay pounds per inch width. Yan. So, ari po yung per ply, ari naman po ay per inch width. Kaya po magkaiba po yung kanilang value. Tapos, ito yung ating pong formula para sa triple calculations. And then, ito naman po yung ating mga itsura po ng ating mga pulley and shaft. Ito po yung ating pulley and then shaft. And kung ito po yung tinatawag po natin na pulley po na bare. So, smooth po yung kanyang surface. While this one naman po, ito naman po yung tinatawag po natin na lug. Ano po, kung saan po, yan, yung surface niya is very rough po. Yan. So, may pattern po siya. So, ito po ay welded steel pulleys with groove lugging. Yan.
And then this one naman po is with slide log pulley. Ito naman po ay log wing pulley. And then ang sumunod naman daw po is fabricated naman po, wing type pulley. So ganito po yung kanyang mga itsura. Ano po? Tapos ito po yung kanyang weights po ng ating welded steel wing pulley po. So kung makikita nyo po dito yung ating pong belt width at saka yung pulley face width po is mas malaki po si pulley face width compared po kay belt width. So nakadepende po. Halimbawa, 48 po yung ating belt width. So, ang fully face natin is either 51 or 54. And then, kailangan alamin po natin kung ano po yung diameter po ng ating, ng ating pong pulley para ma-determine natin yung weight po ng ating welded steel wing pulley. Tapos, ito yan, pulley and shaft po. So, ito daw po yung ating mga needed na informations po para makapag-design po tayo ng tamang pulley and shaft. So ito pong pulley and shaft po natin, yung mga shaft po na design. So pinag-aralan na po natin yan sa machine design po. Tapos ito po yung pag-determine natin ng resultant loads. Ari po, yan, meron tayong W. Tapos ito po yung T1, T2. So ito na po yung ating resultant load po natin. So, same po dito. Yan. Ito po ipapunta dito. Tapos si weight ay pababa. And then si T3, papunta siya dito. And then ito po yung magiging resultant load natin. Yan. So, T3. Tapos pababa. And then pababa din po. So, makukuha po natin yung ating resultant load. Sabi dito, ang T1 daw po is tight side tension. So, si T2 naman po is lock side tension. And si T3 naman po is tensions ng 9 driving pulley po ito. Yan. And then, ito naman po yung pag-compute po natin ng shaft. Ano po? So, ito po yung para ma-compute po natin yung shaft sizing po. So, ito po yung gagamitin po natin na equations. So, ito naman po ay medyo familiar po kayo. Kaya lang, marami po kasi dito na factor. So, hindi natin ito nagamit dun sa atin pong sa machine design kasi dun po halos lang i-determine lang natin yung moment tapos yung torque para makuha natin yung diameter. Pero dito po kasi iba po yung kanyang formula. Yan, so double po yung kanyang squared niya. To the cube root naman po ito. Yan. So kasi para po sa diameter. So parang ang formula niya D3 is equal to the 32 Fs all over ng pi. Tapos square root daw po ng M over SF squared plus 3/4 times T over SY squared daw po. So ito, para ma-determine po natin yan, so iisa-isahin natin. So ang Fs po is the factor of safety. So kalimitan daw po ang factor of safety niya is 1.5. So ito daw po yung mga recommended na values. And then, we have po yung M. So, M po is the bending moment. So, you know naman kung paano natin i-determine po yung bending moment. Then, T po is the torsional moment. So, SF. So, napakarami po ng ating kailangang i-determine po pag SF. So, SF po is the corrected shock fatigue limit. So, wherein equal po siya sa KA. So, KA po is the surface factor. So, ang value niya is 0.8. So, ito po is ginagamit for machine shaft. Ano po? Pag machined yung shaft natin. And then, si KB naman po is the size factor. So, depende po sa kanyang diameter. And then, si KC naman po is the reliability factor. So, meron tayo dito na value. Ito po yung recommended values po natin. And then si KD is the temperature factor. Yan. So kapag po ang range daw po natin ng temperature natin is negative 70 to positive 400 degrees Fahrenheit. So yun po yung para sa KD. Ang gagamitin nating value is 1.0. Tapos si KE, duty cycle factor. So 1 din. And then KF naman, KF is nakadepende po siya kung ano pong BHN
and profile, yung keyway na gagamitin natin. Pwede kasi siyang profile, pwede din po na sled runner. Ano pa, yung BHN natin is depende sa hardness ng ating material. And then, after po nun, si KG naman is, sabi dito, si KG naman is miscellaneous factor. So, normal daw po na conveyor service, ang ginagamit po na value is 1.0. And then, SF, niyang asterisk po is, 29,000 po for C1018. So, nakadepende po siya sa material. So, kalimitan daw po ang SF asterisk po. So, equal po siya sa 0.5. Doon po sa naka-tabulated po natin na ultimate strength. Diba, doon po tayo sa ating, depende po sa material. So, kapag po gumamit tayo ng ibang material, pwede pa rin po natin kuhanan yung SF asterisk. So, ang gagamitin lang po natin, gagawin lang natin, 0.5 times daw po ng ultimate strength. So, yung ultimate strength naman po ng material, makukuha natin siya sa mga table. Diba, nung kayo nagdi-design, so mayroon po kayong table na ginagamit po. Okay? And then, ang SY naman po is yield strength. So, si yield strength naman po ay nakadepende din sa material na gagamitin po natin. So, yield strength. So, kung halimbawa, iba pong material yung ginamit natin, ay di kung ano pong yield strength ng material, ay di yun ang gagamitin po natin na value. Okay? And then, this one naman po is for the deflection. So, para ma-determine po natin yung ano to, alpha. So, ito yung formula na gagamitin natin. So, yun po. To determine po the deflection. Yeah. So, we have po yung R is the resultant pulley. Tapos, ang A natin is distance po mula dito hanggang dito. So, si A naman, si B naman po ay mula dito hanggang dito. So, yung pinaka-center to center po, bearing centers po natin. Tapos, yung load applied at saka po ito. So, yun yung A natin. And then, E naman po, EY is the young modulus. Kalimitan po, ginagamit po na yung modulus po ay 30. Pero dito po ang nakalagay po ay 29. So, kalimitan sa steel, ang ginagamit po ay 30 times 10 to the 6 PSI. Pero dito po, ang binigay po na value po is 29 times 10 to the 6. Ayan. PSI po yan for steel. And then yung I naman po is the moment of inertia. So, meron na po tayo dito na value. So, nakadepende po siya sa diameter po natin. Ano po? Tapos, yan. Ito naman yung pag-design daw po ng ating concave vertical curves. Yan. So, para sa concave vertical curves, so meron po tayo dito na pwedeng ma-determine natin yung minimum radius niya. So, yung radius po nito, yung pagka-curve na yan, yan. So, yan po. Yun po yung radius niyan. So, yun po yung gagamitin natin. Ito yon. Ito yung i-measure natin. Nakadepende. Ito yung curve kasi niya. Yung arc natin. Tapos, kukunin natin dapat yung, yung mismong radius niya. So, ang radius po is mula dito hanggang dito. Kukunin natin yung radius niya. And then, sabi dito, ito daw po yung formula na gagamitin natin. Minimum radius or R1 is equal daw po sa 1.11. Yan, TC all over daw po ng WB. And then, ito po, yan. Ito naman po ay maximum belt tension found at approach point of curve. So, dito naman po sa table na to, nandito naman po, makukuha natin yung recommended minimum radius or yung radius sa concave vertical curve. So, using po yung figure na to. So, nakadepende po siya sa maximum belt tension. At saka po yung weight po ng ating, belt. Yung empty belt. Yung WB natin, at saka po yung maximum belt tensions. So, di ba last time, nakuha na natin yung maximum belt tensions. So, therefore, pwede na po natin nakuha yung curvature po natin. Yung radius po ng ating concave vertical curves po.
And then, pwede din naman natin siyang makompute using po this formula. Yan. Ito po yung mga formula na pwede pa rin po natin na gamitin. So, we have po yung factor A. Tapos yung B po is, ayun po yung belt width. So, BM po is the modulus of elasticity. And then P po is the number of lies. All over daw po ng TC. So, TC po, ito po yung tension in belt at point C or C1. So, ito yon. Ito po yung C. Kailangan natin kuhanin po yung tensions dito. Tapos, o kaya daw po dito sa point ng C1. So, mas madali na yung C ang ating gamitin. Ano po? So, kunin natin si LC po para ma-determine natin kung ano po yung TC. Yan. And then, TR naman po ay para sa rated belt tensions. Yan. So, ito po yung yan, TR. So, yun po yung rated belt tensions po natin. So, TR. And then, BM po is dito natin siya makukuha. So, depende po sa material ng ating carcass. Yan. So, ang carcass kasi, kalimitan natin ginagamit dyan is cotton, nylon, yan. Polyester, tapos rayon, at saka po yung steel cable. Yan. So, nakadepende dyan yung BM natin. So, sabi dito, 50 times daw po ng rated tensions. Tapos, 70 times daw po ng rated tensions. Yan. So, depende po sa material natin. Yan, ito po yung para sa BM, tapos ito naman yung para sa factor A at factor B. Nakadepende po siya sa throw angle. Tapos, ito yung calculations po natin ng TC. Medyo mahaba-haba po ito. Pero kung ito po ay, I think, para po itong plus. Yan, plus po ito. Naka-equal kasi. So, I think po, para po itong plus. Titingnan ko mamaya po kung siya po ay plus or minus. And then, ito po yung computations natin. Pero pwede din naman po natin siyang padaanin doon po sa ano po. Sa nakita natin na iba-iba po yung figure. Yan ha. So, meron naman po tayong KT, KX, tapos yung KY. Yung KY1, so mababago daw po yung ating KY1. So, sabi dito, KY1 is KY factor for the particular belt path from the nail pulley to the point ng C. So, di ba, ang kinocompute natin sa KY is yung ano po, pangbuuan na, di ba, sa KY. So, depende po sa length. So, ang i-consider lang daw po natin kapag po KY1 ay di hanggang doon lang po sa point C. Hanggang sa point C lang. O tulad po nito, ay di ang kukunin lang po natin na length ay mula dito hanggang dito po sa point C. Yan. So, yun po yung ating LC. Yun lang yung kukuhanan natin for determining po yung ating KY. Okay. Tapos ang HC naman po ay di yung ating pong vertical distance dun sa point C din. So, tapos also, meron din po tayo dyan tension at point TAC po during acceleration. So, ito po ay TAC po is total tensions po siya. Yan. At point C, yan. Iba po ito dun sa T ng AC ng accessories ha. So, iba po yun. So, ito po ay total tensions dun sa point C during acceleration. So, TC po is, yan, pound tension daw po at point C. And then, TA naman po is, sabi dito, tension induced in the belt by accelerating forces at any given point. Yan. So, at point C po yun. Tensions din po at point C. Ito po yung accelerating forces naman siya. Tapos ito yung formula na gagamitin po natin to determine po yung ating TA.
Yan, so we have po FA, yan. FA daw po multiply by WC over WT. So yung FA po, ito yun. FA is the, sabi dito, total accelerating forces for concave vertical curve calculation when we're loaded from tail to point only. So, iko-compute pa po natin yung accelerating force po sa FA. Tapos, si WC po is the total weight naman po ng ating belt at point C. So, ito yung kanyang formula. Plus daw po ng equivalent fully weights. Tapos po yung WT natin. So, WT naman po natin is, ito po, total equivalent weight in pounds of all moving conveyor parts excluding the drive and drive pulley plus daw po ng loaded portion from tail to point. Dami nito. Tapos, ito naman po is para sa precautions daw po for the design of vertical concave curves. Yan. So sabi dito, with the trend towards stronger fabric and new types of belt construction, so the belt conveyor designer should consider the possibility of a lighter weight belt being used as a replacement of some future date. Ano po? So because such a lighter belt would require a larger minimum radius. So it wise to design for the largest radius possible considering economics and physical space requirements. Yan. So in general daw po, dapat daw po ang minimum radius ng ating pong vertical concave belt conveyor curve should not be less than 150 feet daw po. Sabi, should not be less than. So dapat hindi siya bababa ng 150 feet. So pag laki daw po ng minimum radius, mas ano daw po siya, mas okay po. And then, ito pa rin po yung ating mga formula po for the minimum radius. Ari po is to prevent daw po overstress of belt edge. Tapos, ito naman po ay to prevent buckling of the belt. So, ito yung factor C and factor D. Yung ating naman pong BM, B at P. So, nasabi na po natin siya kanina. Tapos, ito naman po ang idler spacing naman kapag convex curve po. Yan. Ari, kanina po ay convex vertical curve. Concave ari ha. So, ari naman po ay convex na po ito ha. Convex na po yung ating ipinag-uusapan. Kanina kasi is concave. So, convex, ito po yung formula na gagamitin natin to determine po the minimum radius. Tapos, ito naman po yung spacing natin sa convex curve. Yan. Ito yung mismong formula niya. Ito po yung mismong formula niya. So, dapat alam po natin yung allowable load per throwing idler. Ayan. So, sabi dito si chapter 5. And then, yung greasing of idlers po natin. So, sabi po dito, meron pong mga, kapag daw po yung ating roller ay na-design po natin siya ng mas maganda. Yan. So, design properly and correctly. Yan. So, yung iba po sa mga idlers natin, hindi na kailangan ng additional grease po for several years. So, hindi na natin kailangan mag-grease kapag siya po ay properly designed and correctly made. Yan. So, hindi pwedeng properly design lang. Dapat ay nagawa din ng ayos. Kasi minsan, proper yung design niya, pero nung in-implement na or yung ginawa na natin siya, so nag-iiba na po. Yan. So, kapag properly designed and correctly made, so yung grease daw, yung paglalagay ng grease daw po is hindi na, minsan po yung iba hindi na natin nilalagyan po ng grease. Ano po? Kasi okay na siya. Pero meron din naman pong iba na need po na lagyan ng grease po. Yan. And then sabi dito, idler should not be over-greased din po. Hindi din pwedeng masyadong madami po yung grease dun sa ating idlers. Tapos sa ating belt ripper naman, so ang belt ripper po is ginagamit para makapag-discharge po tayo ng material at any point po din sa ating conveyor. Pwede din po siya na madami pong outlet or marami pong magiging discharge po.
dun sa ating pong sa ating pong belt conveyor. So marami siyang pwedeng paglabasan. Ano pa, pag-dischargean. Ano pa. So meron tayong different types po ng tripper. So we have the belt propelled tripper. So ito daw po yung kalimitan na ginagamit po sa mga industrial work. Tapos yung isa naman po ay motor propelled tripper. So ito naman po is ginagamit kapag po continuous and uniform distribution ng material along the conveyor daw po is required. Yan. So motor propelled po yun. Si belt propelled tripper po, ito yung kalimitan natin ginagamit. So sabi dito, it is easily operated and used where the travel distance and directions can be manually controlled. Pag continuous naman po and uniform distribution, si motor propelled tripper naman yung gagamitin natin. And then yung atin pong belt tripper po, pwede po siyang, meron po may two-way discharge, pwede din po siya na three-way. So ito po, dalawa yung kanyang paglalabasan, dito naman po ay tatlo. Ano po? Tapos ito po yung sample na design po ng atin pong mga trippers. Yan. So ganyan po yung itsura ng mga trippers po natin. And then, ito naman po yung para sa flow natin. So, si flow naman po, kalimitan siyang ginagamit para sa mga flat carrying idlers. So, di ba yung atin po ay kalimitan, dinidiscuss natin ng pauna ay mga throw idlers. So, dito naman pag flat po, at gusto po natin i-discharge yung ating material, so gumagamit po tayo ng flow. Ano po? Yan. And tapos ito po yung sample design ng movable belt flow. Yan. Medyo hindi nyo na masyado siyang makikita. So, pero nandito po yung sample design po niya. Tapos, ang next po natin is the magnetic pulley. Yan, malapit na mag-time. So, si magnetic pulley naman po is ginagamit kapag meron po tayong need na i-remove ng mga trap iron. Ano po? Yung mga foreign steel or trap iron. So, kung gusto natin siyang i-remove dun sa atin pong material, so gagamit po tayo ng magnetic pulley. So, ibig sabihin po, yung pulley po natin is magnetized po yun. So, ang nangyayari po dito sa magnetic pulley, so di ba, dadaan po dito yung ating material, magka-convey siya. So, pagdating po dito, since magnetic na po yung ating pulley, so, nagaano po siya. Dumidikit po dito yung ating mga steel po. Di ba, ang steel po is attracted to magnet. So, didikit siya dun sa ating pong belt. Yan. And then, i-convey siya hanggang dito. Pagdating po dito, sa part na to, maghihiwalay na po si belt at saka po yung si pulley. So, ibig sabihin po, magnetize na po natin yung atin pong steel and then dito na po siya bababa. Yan, bababa na po siya ng kusa dito. Okay? Yan. So, kaya po naihiwalay po natin yung ating po mga steel po or yung mga trap iron. Tapos, meron pa po tayong iba-iba pong design ng atin po magnetic pulley. So, meron po dito, yan, sa ilalim po ng isang conveyor inilalagay. Dito naman po ay sa ibabaw. Tapos, ito naman po sa ilalim po rin. And then, yan. So, ito po yung about pa rin po sa magnetic pulley. Sabi, this pulley are manufactured in two types. So, pwede daw po siyang, the wire comes to the pulley through a hollow shaft upon which the pulley is mounted. And the other one naman po is meron tayo na permanent magnet type pulley po. Yan, that do not require any wires. So, yung iba po ay gagamit daw po tayo ng wire. Yan. So, yung iba naman po ay permanent daw po yung kanyang type po ng ating pulley. So, kalimitan po, ang kalimitan na ginagamit dyan is the permanent magnetic type po. So, hindi po nire-required na siya ng rectifier at saka mas, mura at easily to maintain daw po kapag po permanent na po yung ating po. Permanent magnet type po yung ating magnetic pulley. Tapos, ito naman po yung sa skirt board. Yan, ganito po yung itsura ng ating skirt board po. Yan. So, ganito po yung ating design po ng skirt board. Yan. So, ari po,
is ito yung ating belt. Yan. Tapos, ito yung die hole, tapos ito yung naka-weld, tapos ito daw po yung ating 3/16 plate, tapos may wing nut, cage, tapos yan, winald din po natin ito dito. Tapos sorry po, skirt, ito po yung ating skirt, rubber, yan. So, ito po yung mismong belt natin, and then ganito po yung itsura po ng ating skirt board. Papakita ko nga po sa inyo. Ay, wala na pala tayong time. Sige po. And so, yung skirt board po is ginagamit siya. And sabi dito, so that the space between the belt and the board or skirt line increases in the directions of belt travel. So thus permitting any material to work free and do not gouge the lining or push the belt to one side of the idler. So para hindi mga tabingi po yung atin kung para siyang ginagamit as guide si skirt board po para mag-align po yung atin pong material. And then ito naman po is para sa if needed po natin ng halimbawa during motions po or during the travel, so kailangan nating i-weigh yung ating material. So ito po, gumagamit po tayo ng mga weighing scale po. Naglalagay po tayo ng weighing scale doon po sa ating pong belt conveyors. If need po yung na i-measure po yung kanyang weight yan during the process. So tapos ito po yung mga company po na nagpro-provide po ng ating mga weighing scale po. So ito po, tapos yung kanyang location, meron po tayo dito na specific locations kung saan po natin ilalagay po yung weighing scale natin. Hindi po pwedeng basta lang natin siya ilagay. And then sometimes, depende po yun sa kanyang belt speed po. Yan. So ito yung ating po belt speed, tapos ito yung kanyang corresponding po na distance kung saan po natin ilalagay yung ating pong belt. Yung ating pong weighing scale. Sabi dito, if the conveyor is short and or intended the scale location is near the head pulley, so there must be a minimum of 2 idlers for flat or 20 degrees throw or 3 idlers naman po for 35. Yan. So nakadepende po sa number of idler. Yan. So saka pa natin doon ilalagay yung ating scale. Sabi dito, if the conveyor is short, approximately 50 feet or less, yan. So ang locations daw niya is near the head pulley. So kung pataas po yan, so malapit daw po sa head pulley. And sabi dito ay at least minimum daw po ng 2 idlers. Kapag siya ay flat, kapag 20 degree ay or 3 kapag 20 degree 3 idlers naman po yung ilalagay natin. And then ito naman kapag naman daw po yung conveyor is longer than 75 feet, so a gravity take-up must be provided, maintain a uniform belt tensions. Yan. So may malaki po yung Okay. Sorry po, yan. Kapag 35 degree, 3 idlers naman po yung ating atin pong gagamitin. So, 3 idlers. So, 3 idlers po, doon natin ilalagay. After ng 3 idlers dun sa head pulley, yan, dun sa pinaka-discharge. So, doon natin ilalagay po yung ating weighing scale. And then, if the conveyor naman po is so ito. And then, ito pa po, yung mga nakalagay dito, marami pa po ito. So, wherever there is a change in either vertical or horizontal alignment, so the unit should be placed 40 feet, yan, from the point of tangency for concave curves. So, ano po kapag may mga vertical or horizontal alignment. So, concave curves is 40 feet. So, convex naman po ay kapag po siya ay 20 degree idlers is 16 feet. Kapag naman po siya ay 35 degree idlers
So siya naman po ay 20 feet po from from the point daw po of tangency ng ating concave curves po. And sabi dito, if the location is subjected to wind over 5 mph, so the windbreak should be provided for a distance of 40 feet on either side of the unit. So may distance po tayo na 40 feet. And if the conveyor naman po is inclined, yan. So meron lang, the inclination must be fixed at one specific angle. Yan. Portable conveyor must be provided with some means of readjustment to obtain the designed inclinations. And sabi dito, the conveyor inclination must not exceed the material angle of slide to prevent the weighing of the material. And always use rigid 3-roll inline type idlers daw po on the scale weighbridge and 3 or 4 idlers either side daw. So ito po yung mga kung saan po natin ilalagay po yung ating scale. So ito pa, meron pa tayong if training idlers are used. So 40 feet must not be located at 40 feet in either side of the scale daw po. And then, if the feet to the conveyor daw po is not uniform, so a series of diagonally placed flow naman should be used to eliminate hills and valley in the material. So parang papatagin po natin. And then, avoid to trying to weigh accurately in both direction or reversible conveyors. So the use of twist scale is better solution. So wag natin gamitin din po yung reversible, tapos magwe-weight po tayo. So maglagay na lang po tayo ng dalawang scale. And then normally, shiming the idlers daw po adjacent to the weighbridge is necessary to permit installations. And then shiming can be eliminated by depressing the stringer sections under the weighbridge. And shiming can also be eliminated by notching the stringer sections daw po. Tapos ito yung shimming po ng idlers. Sample po na itsura po for shimming of idlers daw po. Tapos, ganyan. Ito po. And then, yung weight layers natin, so same lang po siya dun sa ating pong weighing scale. Ito naman, mas malaki po yung kanyang capacity. So, capacity daw po niya is 1,000 to 10,000 pounds po yung kanya po i-weigh. And then, pwede po siya na hand-propelled, floor-operated, at saka motor-propelled din po. Yan. And then, ito po yung example ng weight layers natin. So, meron tayong kiluhan po na inilalagay. And then, pwede po siya sa hand, motor-driven. Pwede din po siya sa cage, operated. Pwede din po siyang, sabi dito, trucks per hand-propelled lanes consist of steel channels stiffened with angle. Yan. So, ari naman po yung marami. Basahin nyo na lang po yung iba po dito. And then yung shuttle belt conveyor naman po natin. So, ang pwede naman po dyan is up to 25 feet long. And then pwede po ito na reversible. Ano po? Yan. Sabi dito, when over daw po ng 25 feet long yung gagamitin natin. So, kailangan daw a separate small motor drive is arranged to connect one axial shaft, which in turn allows the shuttle belt to travel on the T-rail track between 30 FPM and 50 FPM. So, pwede pong siyang naka-arrange po dun sa revolving frame daw po and track. Pwede po siya sa T-rail track daw po. So, ganito po yung example po ng shuttle po. So, pwede po siya na reversible. Pwede siyang dadalhin natin dito, pwede dito sa kabila. So, meron siyang track na dun po siya, yung parang yung nag-guide po. Yan, para pwede siya dito and then dun sa kabila po. Pwede natin siyang ilagay dun sa kabila. And then, ito po yung example po na design ng isa pong shuttle belt conveyor. Yan, so, hindi ko na po masyadong mapapaano sa inyo. Kita nyo ga po. So, meron tayo dito na mga gear motor. Tapos, ito po yung itsura po ng ating po. Yan. So, nandito po yung ating motor. Tapos, ito po yung ating mga pulley. Tapos, may motor po ulit dito. Galing lang kayo kapag kayo ang may Tapos, yan, hanggang dyan lang po yung ating pong discussion. klase. Yan, so, hanggang dito po. Last na to. Wala na po eh.
Wala, kung kailan. Sis, nasa mga sila wapi. Yan. So, hanggang saan ka tayo? Ito po. Ay, meron pa pala. Shuttle belt po. Hindi na lang siya umano. Tapos ito po yung sa idlers po natin. So, yung different idlers po natin, return idlers. So, meron tayong dito mga kung saan po natin siya ilalagay. Pero, yung ano naman po natin, lagi po siyang 10 feet apart po. Yung return idlers po natin, yung distance. Tapos ito po yung ating mga belt cleaners. Ano po? Pag belt cleaners po is necessary, so maglalagay po tayo. And then meron po tayong different type po ng belt cleaners. So we have the high-speed bristle bra. Tapos meron din po tayo ng mga ayan, fast traveling scraper plight po. Yan, under the return run of the belt. So nasa ilalim po. And then meron din po tayo na rubber scraper blade po. Yan. So yun sa ating belt cleaners. Tapos ito naman is transfer of material from belt to another. So naglalagay po tayo ng ganito. Kapag magta-transfer po, yan, naglalagay po tayo ng parang pinaka-guide para doon dire-diretso siyang pumunta doon sa atin pong susunod na belt po. Yan. And may nakalagay po dito na kung ano po yung ating operating speed po na ginagamit po. Yan. And then yung ating pong take-up gravity. So sa take-up gravity naman, so ito yon. Meron po tayo dito na recommended take-off travel po in percent of center distance. So nakadepende po dun sa travel po niya, yung gagamitin po natin na counterweight. Ano po? And then, yan po yung example po ng take-up natin. So ito, may naglalagay po tayo ng counterweight po. Tapos ito yung belt. Ito naman is para sa ano po, ito, screw take-up. Yung ina-adjust po, pwede nating i-adjust si pulley po, papunta dito, papunta doon. Yun po yung manual take-up. Kapag si counterweight, gagamit tayo ni counterweight, ang tawag naman po sa kanya ay automatic take-up. Ano po? Tapos ito yung ating backstop. Yan, ganyan po yung backstop. So, ginagamit po si backstop kapag kapag may power, kapag po siya ay pa-inclined and in case po na magkaroon ng power interruptions, so hindi po siya magro-roll back. Ano po? Hindi bababa po ulit yung atin pong belt. Ano po? Kasi pag bumaba po yung belt natin, syempre bababa din yung ating material, pwede siyang mag-cause ng accident kasi magpa-pile up po yung materials natin pababa. Okay? And then we have here po yung ating cover. So ginagamit naman po yung cover para po din sa ating mga dust. Ano po, pag masyado pong madust yung ating material, hindi kasi pwedeng madust kasi harmful po yun sa atin, sa mga employee po. Ano po, at saka magiging madumi, pwedeng ma-damage din niya po yung other part or yung mga other output. Basta ganun. Hindi po pwedeng magabok po. Yan. In short po, hindi pwede siya na very dusty yung ating material na hayaan natin na magabok sa buong po natin, sa buong planta natin. So, naglalagay po tayo ng mga cover. Ano po? And then, this one naman, safety protections sa pulley naman po. So, ito po, naglalagay tayo ng nip guard po. So, naglalagay po tayo ng nip guard so para po to protect yung mga tao. Ano po, minsan kasi nakukot po yung arm kasi may moving object po tayo. May possible na makot po yung ating mga arm at saka yung hands. So, para maiwasan natin yon, so, naglalagay po tayo ng nip guard. Yan. Parang pinakaharang. Yan. So, yan. Okay na. Hanggang dito na lang po yung ating pong discussion. Yan. So, yan. Nakatapos din naman po tayo eh. So, next meeting po, yan, so next meeting po ay i-discuss naman po natin ay yung sa storage tank. So, hindi na po ako nag-sample po ng mga pahuli. Yan, so bali yung mga siguro ang exam natin hanggang sa pag-determine lang po ng ating horsepower requirements. Yan. So, hanggang doon po yung coverage na exam natin sa belt. And then after po ay yung sa storage tank naman po yung ating ating i-discuss sa next meeting po. Face-to-face po natin, discussion po natin ng ating storage tank po. Ano po, Wednesday po yun. Tapos, tatapusin natin yung sa storage tank. Dalawa kasi dapat yung, hindi na tayo may make-up class kasi
kaya na nating matapos po yung atin pong discussion in 2 meeting. So 2 meeting lang po. Medyo mahaba lang talaga itong belt natin. So mas mabilis nga ako mag-discuss ngayon compare dati. So dati kasi ay inaabot ako ng 3 weeks. So ngayon, kakunti na. Anyway po, kailangan ko na pong bumaba po. Makiki-open po ako ng